World peace. Is it possible? A message and prayer for real peace. World peace, hindi na mangyayari. Signs of the end are happening now. Alam mo, minsan napapaisip ka na lang, may peace pa ba talaga sa mundo? Everywhere you look, may gulo, may war, may crisis, may kahirapan. Parang hindi na tumitigil. At ang tanong, normal lang ba to? Or may mas malalim na nangyayari? Hindi ko ito ginagawa para takutin ka, pero para gisingin ka sa katotohanan. Kasi kung babalikan natin ang sinabi ni Kristo, sinabi niya na darating ang panahon na ang mundo ay mapupuno ng kaguluhan. Pero ang nakakagulat, sinabi rin niya, huwag kayong matakot. Kasi sa gitna ng chaos, may ibig sabihin ang lahat ng to. Ngayon, tingnan mo mabuti. Unti-unti, parang pinapunta tayo sa isang sistema na parang gusto maging isa ang mundo. Isang paniniwala, isang direksyon, at darating ang panahon, isang leader. Isang tao na tatanggapin ng lahat, magaling magsalita, magbibigay ng solusyon, magdadala ng kapayapaan kuno. Pero ayon sa prophecy, hindi siya ang tunay na tagapagligtas. At naririnig mo na rin siguro yung tungkol sa Third Temple. Hindi pa man totally nakatayo, pero may plano na, may preparation na. At doon, iluluklok ang isang Messiah na hindi naman talaga totoo. At dahil pagod na ang mundo sa gulo, tatanggapin siya ng marami. Sabi sa prophecy, magkakaroon ng 7 years tribulation. At sa unang kalahati nito, parang may peace. Pero hindi totoong peace, fake peace. Peace na ginagamit para malinlang ang mundo. Kaya kung iisipin mo, yung hinahanap nating world peace, baka hindi talaga siya mangyayari sa paraan na inaasahan natin. Kasi ang totoo, kasama sa plano ang kaguluhan, kasama ang kahirapan, kasama ang crisis. At aminin natin, malaking bahagi nito ay dahil sa greed ng tao. Kaya peace, kung sa mundo mo hahanapin, madidismaya ka lang. Pero may isang katotohanan na hindi nagbabago. Ang tunay na peace, nasa puso. At hindi ito galing sa mundo, kundi kay Jesus. Kahit magulo ang paligid, kahit may problema, kahit hindi mo kontrolado ang nangyayari, pwede kang magkaroon ng kapayapaan at may pangako ang Diyos na hindi ka niya iiwan, na poprotektahan ka niya, nabibigyan ka niya ng lakas. Real talk lang, marami nang natupad na prophecy noon pa. At ngayon, nakikita na natin na nangyayari ulit. Hindi na to theory, hindi na to kwento lang. Ito na mismo ang reality. Kaya ang tanong, handa ka ba? Let us pray. Panginoon, sa mga oras na ito, lumalapit kami sa iyo. Sa dami ng nangyayari sa mundo, minsan hindi na namin maintindihan. Minsan natatakot kami, minsan napapagod. Pero Lord, salamat. Kasi pinaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ikaw ang Diyos ng tunay na kapayapaan. Hindi man namin makita ang peace sa mundo, alam namin na kaya mo itong ilagay sa puso namin. Jesus, ikaw ang peace namin. Sa gitna ng gulo, ikaw ang calm. Sa gitna ng takot, ikaw ang lakas. Lord, alisin mo ang anxiety namin. Alisin mo ang fear. Palitan mo ito ng faith. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Kahit hindi namin naiintindihan ang lahat. Protektahan mo kami, Panginoon. Gabayan mo ang bawat pamilya. Ilayo mo kami sa panlilinlang at kasamaan. Buksan mo ang mata ng maraming tao para makita nila ang katotohanan. At gamitin mo kami, Lord, para maging instrumento ng pag-asa at kapayapaan sa iba. Sa kabila ng kaguluhan ng mundo, gawin mo kaming ilaw. At higit sa lahat, itulak mo kami na mas lumapit sa iyo araw-araw. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. If na-bless ka sa video na to, type Amen sa comments. And share mo rin to sa loved ones mo. Baka ito na yung reminder na kailangan nila.
Kung may gusto kang topic na pag-usapan, comment mo lang. Let's spread truth and hope. God bless us all.